Ayan. Good evening po sa mga lingkod ng Panginoon. Agape Love Family Community Church, ano po. So, welcome po sa ating pong midweek service. Katatapos lang ng awitan, ng panalangin, ng testimony, ano po. So, ngayon po ay dadako naman po tayo sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Pakikinig ng salita ng Panginoon. Makibukas po kayo sa aklat po ng Ruth, chapter 4. Para tayo po ay makabahagi. Lahat po ay pwedeng magbasa. Brother Edmer, verse 1 sa'yo. 1 and 2 na. 1 and 2, chapter 4. Si Boaz nga'y sumumpa sa pinto ang bayan at naupo siya roon. At narito, ang malapit na kamag-anak na sinasalita ni Boaz ay nagdaan sa lalaking niya o sinabi niya, "Uy, Juan, lumiko ka, maupo ka rito." At siya'y lumiko at naupo. Pangalawa, at siya'y kumuha ng 10 lalaki sa mga matanda sa bayan at sinabi, "Maupo kayo rito." At sila'y naupo. Okay, verse 3 and 4. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang kamag-anak, "Ngayong nagbalik na si Naomi, buhat sa Moab, nais niyang ipagbili ang bukid ng kamag-anak natin, si Elimelech. Sa palagay ko'y dapat mo itong malaman, sapagkat ito ang unang may karapatang bumili niyon. Kung gusto mo, bilhin mo iyon sa harap ng mga saksing pinuno ng bayan. Kung ayaw mo naman, ako ang bibili. Bibilhin ko," sagot ng lalaki. 5 and 6. Verse 5 and 6 na. Agad na sinabi ni Boaz, "Kung bibilhin mo kayo ang bukid kasama sa bilihan ni Ruth ang buwitang biyuda ng ating pinsan upang ang bukid ay mananatili sa angkan ng namatay." Pagkarating niyon, pagkarinig niyon, sumagot ang lalaki, kung ganoon, hindi ko na gagamitin ang aking karapatan sa pagsikat. Mga nganib namang mawala ang sarili kong mana, ikaw na ang bumili. 7 7 lang muna, Sister Flor. Verse 7. Ito ang kaugalian sa Israel noong unang panahon. Kapag tinubos o binili ang isang ari-arian, hinuhubad na nagpapatubos o nagbenta ang kanyang sandalyas at ibinibigay sa bumili bilang katibayan ng kanilang kasunduan. Verse 8, Sister Tina. Yan. Good evening po, Sister Sally, nasa online. Welcome po sa atin pong midweek service. Sabi ng lalaki kay Boaz na siya na ang bumili. Pinubad nito ang kanyang sandalyas at ibinigay kay Boaz. Verse 9. Verse 9. Sinabi ni Boaz sa matatanda at sa buong bayan, "Kayo'y mga saksi sa araw na ito na aking binili ang lahat ng kay Elimelech, lahat ng kay Chilion at kay Malon, mula sa kamay ni Naomi." Verse 10. Next, Brother Enzo. Kasama sa biliyang ito ay magiging asawa ko sa Ruth, ang mabitang biyoda ni Malon, upang manatili sa angkan ng namatay ang mga nalian. Sa pamagitan nito ay mananatiling buhay ang kanyang pangalan sa halin ng kanyang kamag-anakan at sa kanyang bayan. Inuulit ko, saksi kayo sa bagay ito. At sila'y sumagot, "Oo, saksi kami." Sinabi naman ng matatanda, "Pagpalain nawa ni Yahweh ang babaeng iyon, at bigyan ng maraming anak gaya ni Rachel at Leah na pinagmula ng lahing Israel. Ikaw naman, Boaz, sumagana ka nawa sa Ephrata at kilalanin sa buong Bethlehem." Verse 12. Moreover, may your house be like the house of Perez, whom Tamar bore to Judah, through the offspring which the Lord will give you by this young woman. Verse 13, Brad Edmer. Sa gayoy kinuha ni Boaz si Ruth at siya'y naging kanyang asawa at siya'y sumiping sa kanya.
At pinapaglihi ng Panginoon at siya ay nanganak ng isang lalaki. Sinabi ng kababaihan kay Naomi, purihin si Yahweh, binigyan kanya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Maghatid. Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at mag-alaga sa iyong pagtanda. Ang pagmamahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kay sa pitong anak na lalaki. Amen. Okay na po. Okay na. Ang Diyos po ang siyang magpala ng kanya pong salita sa atin pong kalagitnaan. So, ang atin po pag-uusapan, Kinsman Redeemer. Ito yung atin pong title. So, dito sa account nito, magbigay nga kayo ng mga karakter dito sa aklat ng Ruth na ito. Sino yung maibigay nyo isang karakter? At least one. Naomi. Sino pa? Boaz. Boaz. Sino pa? Elimelech. Sino pa? Elimelech. Si Ruth. Sino pa po? Efrata, Malon. Mahalon, Sino pa? Kelion. So, Chilion, yan yung mga at meron mga ibang mga supporting character, Yung 10 elder, may binanggit na po dyan. Sino si Elimelech? Elimelech parang Sino po si Elimelech? Pinsan na kamag-anak ni Elimelech, pinsan sa... Ay, Be familiar doon sa kwento. pinakamalapit na kamag-anak si Boaz. Pinsan ni Boaz. Pinakamalapit na kamag-anak ni Boaz. O, parang pinsan. O, ano pa? Sino si Elimelech? kamalapit na kamag-anak ko. Pinsan. O, aside from that, Asawa ay ni Naomi. Anak ni Naomi. asawa ni Naomi. Asawa pala, sorry. Asawa ni Naomi, o Noemi, no? O, Naomi, no? Na namatay. Opo. No? Sino naman meron pa pala kayo hindi nabanggit, si Orpa, no? Orpa sinabi ko po una. Nabanggit nyo? Opo. Okay, sino naman si Malon? Mahalon o Malon? Hmm? Moabitang biyuda ni Sino si Kelion? So, sino si Malon? Tatay. Okay. Eh, tinatanong ko sa inyo, kailangan kasi ang kwento, dapat kabisado ninyo. Familiar kayo sa kwento. So, si Malon, Panganay na anak. panganay na anak ni Naomi. Anak ni Naomi. At saka ni Elimelech, kasi mag-asawa si Elimelech. Di ba? Sino si Kelion? Kelion. Malon and Kelion. Si Kelion, anak din siya ni Naomi. Si Malon at saka si Kelion, anak ni Naomi. So, magkapatid. Ayun, tama yun, magkapatid. Sino naman si Orpa? Manugang nino. Manugang ni Naomi. At asawa nino. Si Orpa, asawa ni Kelion. No? Sino naman si Ruth? Manugang nino. Asawa ni Mahalon po. Si Ruth, Pinsan mo. si Ruth,
asawa ni Malon. Opo. Manugang ni Naomi. Sa ni ano, Ano relasyon ni Orpa at ni Ruth? bilas. Magbilas. Oh, di ba? Opo. Ngayon, sino si Boaz? Yung pinsan, parang pinsan pa nila mahal. Si Boaz, siya yung Kamag-anak. malayong kamag-anak ni Elimelech o kamag-anak ni Elimelech, malapit-lapit lang, no? Meron pang mas malapit eh. So si Boaz yung tumayong kinsman redeemer sa kalagayan ni Naomi na biyuda. Si Naomi biyuda. Ang asawa ni Naomi si Elimelech na namatay. After 10 years namatay din yung dalawang anak na si Malon at saka si Kelion sa digmaan. So, at dahil doon, uli lang lubos na talaga si Naomi. Naomi. At sinabi ni Naomi doon sa kanyang dalawang manugang, umuwi na kayo sa Moab, magbalik na kayo. Kasi wala na akong anak na po pwede kong ibigay sa inyo para maging asawa ninyo. So, ang ginawa ni Orpa, bumalik na siya sa Moab. Pero si Ruth naman, yun, hindi siya bumalik sa Moab. At ito nga yung sinabi sa 1:16 to 17 ng aklat ng Ruth. But Ruth said, "Do not urge me to leave you or turn back from following you. For where you go, I will go, and where you lodge, I will lodge. Your people, my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. Thus may the Lord do to me, and worse, if anything, but death, parts you and me." O, kamatayan na lang pala. Ang ganda ng ganda ng covenant ng magbiyanan, magbiyanan Ruth and Naomi. So, ito yung kanyang deklarasyon, ito yung kanyang sinabi, "Sasama ako sa iyo. Pag nagbalik ka sa bayan mo, sama ako sa iyo. Sino man ang magiging Diyos mo, yun ang Diyos ko." No? At saan ka man magpunta, pupunta ako. So, at sino mga kababayan mo, doon ako maninirahan. At ito nga, sumumpa siya sa harapan ng ating Panginoon. At ang maghihiwalay lang sa atin, kamatayan. So, gaano katindi yung relationship between Naomi and Ruth, Meaning to say ba, naging magandang ehemplo ang buhay ni Naomi sa harapan ni Ruth bilang magbiyanan. Ngayon, madalas magbiyanan, magkalaban no? Nagbabanggaan Lalo kung yung anak medyo mama's boy, di ba? O papa's girl. May mga ganun kasi mga senaryo. So, ganun din si Ruth, naging magandang halimbawa sa mata ni Naomi. Kaya yun po, bumalik na sila doon sa Israel. At ito po, pag-uwi nila, ang kanilang senaryo, ang kanilang sitwasyon, kung baka www.com. Wala. Si Boaz pala, Bishop, naging asawa ni Ruth. Oo. Yun nga. Siya nga yung si Boaz, Ngayon nang mamatay si Malon, siya yung kinsman redeemer. Yun ang ating rito, kinsman redeemer. Yun ang Okay. Balikan ko yung para ito Sabi ng verse 1, "Now Boaz went up to the gate and sat down there, and behold, the close relative whom Boaz spoke was passing by. So he said, 'Turn aside, friend, sit down here,' and he turned aside and sat down." So, nasa gate daw po si Boaz, dumarating yung malapit na kamag-anak nila. Kaya sabi niya, "Kaibigan, pwedeng upo ka muna, usap tayo." At sandali lang.
Di umupo naman, pinagbigyan naman ng malapit na kamag-anak. At pagkatapos noon, sa verse 2, Boaz took 10 men of elders of the city. So kumuha siya ng witness. Tama? 10 lalaki doon sa syudad. At sabi niya, pwede ba maupo po kayo muna sandali? So naupo naman yung mga 10 lalaki. At ang sabi niya, ito na, sa verse 3, then he said to the closest relative, sabi niya, ito, kausap niya yung kanyang closest relative na ito. Walang pangalan, ano? Hindi pinangalan yung closest relative na ito. Sabi niya, Naomi, who has come back from the land of Moab to our brother Elimelech. Yan ang sabi niya. Si Naomi, nagbalik na. Galing sa Moab. At ito yung At sabi niya, pwede bang ikaw ang bumili? Sabi ng talata, ng mga ari-arian niya, ng kanyang asawa na si Elimelech. Meron palang kahit papaano, merong ari-arian na naiwan. Itong si Elimelech. So, pagdating ng verse 4, sabi niya, so I thought to inform you and saying, buy it before those who are sitting here and before the elders of my people, if you will redeem it. So, yun nga, yung redeem, but if not, tell me that I may know. For there is no one but you, redeem it, and I am after you. And he said, I will redeem it. So sabi niya, so ganito, kaibigan, sabi niya, meron nga naiwang ari-arian itong si Elimelech, ang unang-unang po pwedeng bumili, ikaw. No? At pagkatapos diyan, kung hindi mo bibilihin, ako ang pangalawang option. Sabi ni Boaz. Ano sabi nung kaibigan, sabi nung kanyang kamag-anak? Ano tugon? Ano sabi sa verse 5? Mag-alisin natin ito. Ha? Anumang araw na iyong bilhin ang parang sa kamay ni Naomi ay marapat na iyong bilhin. Din ang kay Ruth na Mobita na asawa ng namatay upang ibangon ang pangalan ng namatay sa kanyang mana. Ano nga naging tugon nung closest friend? Kailangan din bilhin daw. Bibili niya. Yun. Sige, bibilin ko. Yan ang pinaka Handa akong bilhin yung mga ari-arian ni na naiwan ni Elimelech. May kasunod na kondisyon. Sa verse 5, then Boaz said, on the day you buy the field from the hand of Naomi, you must also acquire Ruth the Moabites, the widow of the deceased, in order to raise up the name of the deceased on his inheritance. Pag binili mo yung ari-arian ni Elimelech, bibilhin mo rin si Ruth na isang Moabita. So, kasi nga, ito balo din, si Ruth, So, anong tugon ng kamag-anak nila? Hindi daw niya mag- Yun, sabi ng verse 6, I cannot redeem it for myself Baka masira because ang sarili. I would jeopardize my own inheritance. Hindi ko na lang bibilhin. Bakit niya ayaw bilhin? Ang sabi po dito, baka daw masira yung kanyang mana. Baka mapunta lang kay Ruth yung mana niya o yung ari-arian niya. Parang ayaw niya mawalan yung kanyang mga ari-arian. Yun ang kanyang kadahilanan. Kaya sabi niya, hindi ko na lang bibilhin. Ikaw na lang ang bumili. Sabi kay Boaz. So, you may have my right of redemption, for I cannot redeem it. Kasi may saksi yan, 10 lalaki ng syudad, Kaya naririnig yon. At ito na, sa verse 7, now this was the custom in former times in Israel concerning the redemption and the exchange of land to confirm any matter. So ano yung custombre
yung kultura, yung ritual. Una, a man remove his sandal. So, diba? Pagka pinaubaya mo yung pagbili, sa susunod na kamag-anak, anong gagawin? Ano pa rin yung pangyapak? Tanggalin mo yung panyapak mo. Diba? At Ibibigay sa kanya. ibibigay ito sa bibili. No? Parang ito yung pinaka... Tanda yung isinuko niya. Sige, ito na sandals ko. Patunay na binibigay ko na sa iyo yung rights para ikaw na yung pumili ng ari-arian. Deed of sale yun. Yung deed of Sandal na pala yung ano? Deed of sale yun. Parang deed of sale na yun, no? Parang Ang authority niya. Parang ganun kontrata din na siya. yun, kontrata. Parang SPA yun, yung authority niya. Oo. Yun yung sandals. So, binibigay ko na ng autoridad sa iyo, yung sandals na yon. Eh, doon nga sa ano tingnan nyo yung sa chapter, Leviticus 25:25. Basahin nyo. 20 po. 25:25. Kung ang iyong kapatid ay maghirap at ipagbili ang anuman sa kanyang pag-aari, ay paroroon ang kanyang kamag-anak na pinakamalapit sa kanya at tutubusin ang ipinagbili ng kanyang Kita kapatid. mo, yun pala utos pala yun, ano? Meron palang kautosan. Kapag ang iyong kababayan o kapatid ay naghirap na sobrang hirap, di ba? At yun nga, naibenta na, o yung kanyang mga ari-arian, anong gagawin ng malapit na kamag-anak? Yung malapit na kamag-anak ang tutubos Nagbili ng para makabalik o maibalik yung kanyang ari-arian na wala. So, yun ang gampanin ng ng Redeemer, ng kinsman Redeemer. Di ba? Taga-tubos. Di ba? Tutubusin niya yung makita natin yung halaga niyan mamaya. O, ano pa? Isa pa sa gampanin ng kinsman Redeemer, Numbers 35:19. Tingnan nyo. numbers. Numbers 35:19. 35:19. Yes. Numbers. 35 ba? Ang magiganti sa dugo ay siyang papatay sa pumatay. Pagka nasumpungan niya ay kaniyang papatayin. Oh. So, isa pa pala sa trabaho ng Kinsman Redeemer, pag may kamag-anak na pumatay sa kanyang kamag-anak, ang papatay, yung closest relative. Ganti-ganti yan. Ngipin sa ngipin. So, ganun na, yun nga, tooth for a tooth, no? Ngipin sa ngipin, mata sa mata, no? Kung ano yung... So, yun ang kanilang kaugalian. Yan yung tradition. Kaya pagka hindi mo pwedeng hindi ipaghiganti yun, ilalaban talaga yun. O, isa pa pong kampanya ng Kinsman Redeemer sa Lumang Tipan. Deuteronomy 25 verse 5 to 6. Deuteronomy 25 verse 26 po. Verse 5 hanggang 6. Ay, 25:5 hanggang 6. Kung ang magkapatid ay tumahang magkasama at isa sa kanila'y mamatay at walang anak, ang asawa ng patay ay huwag mag-aasawa ng iba sa labas. Ang kapatid ng kanyang asawa ay sisiping sa kanya at kukunin siya niyang asawa at tutuparin sa kanya ang tungkulin ng pagkakapatid ng asawa. Pang-anim, at mangyayari na ang panganay na kaniyang pinanganganak ay ahalili sa pangalan ng kanyang kapatid na namatay upang ang kaniyang pangalan ay huwag mapawi sa Israel. hindi pala magiging anak ng kundi sa So, kapatid. Sa di ba? Di ba yung babae, nag-asawa. namatay. Tapos namatay ang asawa niya. Ngayon po, ang papalit, yung kapatid niya. Ito yung papalit doon. Tutuparin. At tutuparin niya yung gampanin ng namatay. Sisipin. Ngayon po, sisipingan niya yon. Pagka sinipingan niya, nabuntis yun, yung magiging anak noon, anak nung namatay. Hindi anak ng Parang pobre. Julie lang yung pinakatatay.
Siya yung biological father. Siya yung halili. Sa pangalan ng kanyang kapatid. Kaya si Boaz ang kinsman redeemer ni Ruth, di ba? Patay na si Malon. Ngayon, magiging asawa niya si Ruth, sisipingan niya ito, magkakaanak sila. Ano ng Ang naging anak nila si Obed. Si Obed ang naging anak ni Ruth at saka ni Boaz. Si Obed, hindi yan ituturing na anak ni Boaz. Anak yan ni Ruth para kay Malon. Para sa namatay. Yun ang kultura nila yun. So, halimbawa, nanganak ulit si Ruth. Anak pa rin ni... Ay, bawas na. Kaninong anak yun? Pag nanganak ulit si Ay, Ruth. bawas na yun, Bishop. Pangalawa? Pangalawang anak. Kanino? Alam ko ganun eh. Pangalawa. Pag pangalawa kay bawas na. Yung panganay lang. Brother Edmel, para pag nanganak ulit, kaninong ituturing na anak? Bawas na. Ay, bawas na yun. Ano talata? Dito sa mga ano. Ha? Kahirap magkamali. Ano ulit verse 6 nga? Ano ulit sabi ng verse 6? Verse 6 po. At At sinabi Deuteronomy? ng malapit, Deuteronomy, Deuteronomy 25 verse 5 to 6. sabi nga po dito, at mangyayari na ang panganay na kanyang ipanganak ay hahalili sa pangalan ng kanyang kapatid na namatay. Okay, yun lang. Ang kanyang pangalan ay huwag mapawi sa Israel. Okay, so hindi... Unang anak. ibig sabihin, yung unang anak lang. Yan yung papalit sa Yung unang anak ng, halimbawa, ni Boaz at saka ni Ruth, yun ang ipapangalan, idudugtong para kay Mahalon na namatay. Pero pag nanganak uli, hindi, kay Boaz na yon. Ang tanong, nanganak ba uli? Si Ruth. Si Ruth para kay Boaz? Wala. May kwento ba? Ha? Wala po ako nabasa. Wala tayong mababasa. Pero merong basbas sa kanila, di ba? Na tuloy ko itong pinag-usapan natin. Ito na. ni Naomi. Bata. Ang sabi nga ng verse 9, Then Boaz said to the elders and all the people, You are witness today. Ayan, no? Kausap niya yung 10th elder, ano? That I have bought from the land of Naomi all that belong to Elimelech and all that belong to Chilion and Maalon. Moreover, I have acquired Ruth the Moabites, the widow of Malon, so to be my wife in order to raise up the name of the deceased on his inheritance, so that the name of the deceased will not be cut off from his brothers or from court of his birthplace. You are witness today. Sunod na tanong. Halimbawa, ang unang anak, hindi si Obed. Pag babae ang unang anak. Hindi kasi nila binibilang yung babae. Oo, yun ang... Para nagulo na ako dito, Bishop, yung isa Naomi, Oo. yung isa Noemi. Lalaki lang. pareho lang yun. Isa na Naomi. 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 English yung Noemi. Naomi yun, Naomi. Hindi, balik ako tanong ko. Yung tanong, kung ang panganay niya, babae. Hindi si Naomi. Hindi ba ibibilang na anak ni, ni Mahalon at saka ni Ruth? Ang mahalaga Lalaki sa lang ba? kanila yung lalaki. San Bishop naka-indicate dito firstborn son. Ano talata? Ano salin yan? Doon pa rin. King James version. Hindi, talata ng salin na ginamit kasi may mga salin eh. Different translation. King James yan? King James Hindi, naman. Bishop, sinerch ko po yung meaning nung ganong, Sinerge mo lang. Firstborn son, hindi firstborn girl. Daughter. O daughter. Saan lang? firstborn son. Kasi nga, ang mahalaga sa Parang kanila. maging magmamanap. Ang binibilang sa number sa kanila dati, di ba, Bishop? Puro lalaki. Kaya nga, ang tanong ko nga, how about it? Ang unang anak, babae.
Hindi. Wala. Wala lang ang babae. Kay ano yun? Kay Bowas yun, tsaka kay Ruth, mag-aanak ulit tayo. Kay Boaz yun. Ang gato ng lalaki na pangalan. Kasi binibilang talaga nila. Kaya kung tama. Verse 11, sabi ron, all the people who were in the court and the elders said, ito yung mga mga witness, we are witness. May the Lord make the woman who is coming into your home like Rachel and Leah, both whom built the house of Israel, and may you achieve wealth in Ephratah and become famous in Bethlehem. Ito na yung kanilang deklarasyon na ito ng mga elders, na nagdedeklara na kay Ruth at saka kay Boaz Moreover, may your house be like the house of Perez, whom Tamar bore to Judah through the offspring which the Lord will give you by this young woman. So, ano kanilang deklarasyon? Verse 12. At ang iyong sambayan ay maging gaya ng sambayan ni Pares na ipinanganak ni Tamar kay Huda sa binhi na ibibigay ng Panginoon sa iyo sa batang babaeng ito. So, verse 13. So Boaz took Ruth and she became his wife. And he went into her, and the Lord enabled her to conceive, and she gave birth to a son. Then the women said to Naomi, mga babae, Then the women said to Naomi, blessed is the Lord who has not left you without a redeemer today, and may his name become famous in Israel. Verse 15, may he also be to your restorer of life and a sustainer of your old age, for your daughter-in-law who loves you and is better to you than 7 sons has given birth to him. So, meron bang implikasyon na meron pa magiging anak? So, meron mga deklarasyon, di ba? Pero sa kwento, si Obed lang talaga ang limitaw naging anak. Okay. So, sabi nga, yung konteksto niyan, cultural context, Mahalaga lang talaga yung lalaki. si Boaz was kinsman redeemer to Ruth, marrying her to restore her late husband's name and inheritance. So, yun po. Kaya, biro mo, walang kapag-asa na sa buhay magbiyanan, Pero merong tinatawag na tumubos ng kanilang karukhaan. Di ba? Meron nagmalasakit sa katauhan ni Boaz. Kaya, from rags to become wealthy, Yung naging kalalagayan ni Ruth, siyempre, kasama na yung kanyang biyanan, sipatin natin kasi meron tong lalim. Isang magandang kwento, sabi nga ang book of Ruth, the book of Ruth, tinawag siyang the book of love story. First of all, between Naomi and Ruth, the love story na magbiyanan. Pangalawa, the love story between Boaz and Ruth. At ang lalim nito, ang tinutumbok ng aklat na ito, the love story of our Lord, our God, doon sa humanity. Si Jesucristo po ang talagang tinutumbok ng kwento po na ito. Si Jesucristo po ang kinsman redeemer ng bawat isa sa atin. Tayo po parang si Ruth na makasalanan, hopeless, walang pag-asa, walang patutunguhan ng buhay, pero ang ating Panginoon Jesucristo bumaba mula sa langit, katawan tao, inialay niya yung kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako ay matubos sa ating kasalanan o sa aking mga kasalanan. So, di ba ang ganda ng kwento? Yun pala yung nakatagong kwento diyan. Yung pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ang tao walang pag-asang maligtas.
ang lahat ng tao mabulusok sa impyerno. Lahat. Kaya kung wala si Kristo, kung hindi siya bumaba mula sa langit, hindi po tayo matutubos sa atin pong kasalanan. Sabi nga, Christ's payment for our debt is a key aspect of His role as kinsman redeemer. Amen? So sa Tagalog, si Jesus po ang nagbayad. No? Ano binayaran niya? Utang natin. Kasi hindi natin kayang bayaran ang utang natin. No? So, yun ang naging gampanin niya bilang kinsman redeemer. Siya lang may rights, may kakayanan at may kapangyarihan para talagang mabayaran yung ating po mga kasalanan. Christ as kinsman redeemer signifies that He is our closest relative. Di ba? Yung pala, di ba yung tutubos, closest relative? Kaya yun ang significant, ano? So, through His incarnation and sacrifice, who has come to rescue us from our sin, to rescue us from our poverty, and from our bondage. Amen? Nag-ano siya, nagkatawan tao ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Iniwan niya pasamantalaan langit, nagkatawan tao. At sa takdang panahon, nagsakripisyo siya. Inialay niya ang kanyang katawan, ang kanyang sarili, doon sa krus ng Kalbaryo. No? Ang purpose niya, para tayo po ay ma-rescue sa atin pong kasalanan. Amen? Ang purpose niya, no, talagang hindi niya dinay yung sarili niya, no? Talaga empty himself, no? Philippians chapter 2, nagsakripisyo siya eh. Kasi yun ang unang layunin, to rescue us from our sin. Pangalawa, to rescue us from our poverty. And pangatlo, to rescue us from bondage. No? Yung nakatanikala kasi ang tao sa kasalanan, hindi nila kayang tanggalin ang tanikala na yun. Only Jesus Christ. Sabi nga ng 8:32, 33 ng John, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang siya magpapalaya sa inyo. In other words, ang ating Panginoon Jesucristo, sabi nga, He is the Goel. Goel. Hebrew word pong Goel. Or, in other words, He is our Redeemer. Amen? Who restores us to a right relationship with God. Amen? Amen. Kaya kung wala yung ginawa natin Panginoon, hindi po maibabalik ang tamang relasyon natin sa ating pong Panginoon. O, pakibasa, Ephesians 1:3-7. Epeso 1:3 hanggang 7. Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos. Sa tuwing kayo'y aking naaalala, na parating sa bawat daing ko ay masayang nananaing ako na patungkol sa inyong lahat. Dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, mula ng unang araw hanggang ngayon, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Gaya ng matuwid na aking isipin gayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo nasa aking puso, palibas ay sa aking mga tanikala at pagsasanggalang at sa pagpapatunay naman sa Ebanghelyo. Kayo lahat na kasama ko ay may bahagi sa biyaya. Okay, verse 7, ang sabi roon, in Him we have redemption through His blood. Amen? Dahil kay Kristo, ang sabi roon. Dahil sa ating Panginoon Jesucristo, naranasan, yung natubos tayo. No? Sa pamamagitan ng kanyang dugo. At yung kasunod, the forgiveness of our trespasses. No? Naranasan natin ang pagpapatawad ng atin pong mga kasalanan according to the riches of His grace. Wow. Di ba? Sobrang mabiyaya ang ating Panginoon. Iba yung binabasa. Yan ang
sinasabi ng kanyang mga salita. Inuulit ko, He is the Goel or Redeemer who restores us. Kasi, di ba, ito halimbawa ang Diyos, ito yung tao. Ang tao, hindi pwede makalapit sa Diyos kay God the Father. Hindi po pwedeng dumirekta kay God the Father. Patay tayo sa paningin niyo. Oo. Pag walang... Kailangan talaga ng tinatawag na mediator. Amen. Si Kristo po ang nagsilbing tagapamagitan sa tao na hindi pwede makalapit kay Ama ng direkta. Amen. Kailangan natin lumapit kay Kristo. Kilala natin yung kanyang ginawa, yung kanyang sakripisyo, di ba? Doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya, etong tao na hindi pwede makalapit dito, dahil kay Kristo, ito na yung naging tulay. Pwede na po makalapit ang tao. Opo. Kaya hindi mo pwedeng dumirekta kay Ama. No? Amen. Amen. Siya yung, sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Pag So, hindi si Maria ang tagapamagitan. Wala sa Bible na si Maria tagapamagitan. Lalo hindi. Turo lang nila yun. Pero, yun nga, yung napakagandang sinasabi rito, no? Ulit, verse 7, sabi ro, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Wow, yun po yung Isa pa nga po, pakibasa po yung 8:29 ng Romans. Dito na sa Galatians 3:26 to 27. Galatians. Ito. Chapter 3. Ito maganda to. Sapagkat kayo lahat ay mga anak ng Diyos, pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat ng sa inyo ay binautismohan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Okay. So, sabi doon, for all of you who were, verse 26, di ba? Opo. 27. For you are all sons of God. Paano? Through faith in Christ Jesus. Sa Tagalog, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya kay Kristo Jesus. Verse 27. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Amen. Amen? So, referring to the Christian ito. At sa verse 28, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free man, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Amen? Wala nang tinatawag na Jew, o Hudyo, o Griego, hindi na issue ang alipin ka, o Malaya, o babae, o lalaki, lahat kayo, dahil kay Kristo. Sabi rin, isa na kayo kay Kristo. You are all one in Christ Jesus. So verse 29, and if you belong to Christ, you are Abraham's descendants, heirs according to the promise. Amen? So, kung ikaw daw ay na kay Kristo, ikaw ay kabilang saan? Abraham. Sa lahi Ni Abraham. ni Abraham. Amen. Amen? Amen. At dahil kabilang sa lahi ni Abraham, Tagapagmana yun, ayon sa pangako. Amen. tagapagmana ayon sa pangako. O, di ba? Di ba? Yan, isa yan sa Kilabutan ako. blessing galing kay hindi. Tingnan niyo ang senaryo. Kasi ang mga Jew, di ba sa John chapter 1, John chapter 1 verse 10, verse 11, verse 12, naparito siya sa sarili niyang bayan. Naparito siya sa kanyang mga kababayan. Pero ano ang naging trato ng mga kababayan niya sa kanya? Hindi siya kinilala ng kanyang kababayan at ng sarili niyang bayan. Kaya pumasok po ang 1:12 ng John. Opo. Datapwat ang lahat ng tumanggap sa kanya, sila ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Amen? Ang mga nagsisabat. Kaya hindi po pwedeng magmalaki ang mga Jew
na sila ay lahi ako ni Abraham. Biological. No? Ano kung lahi ka ni Abraham, biological, pero hindi mo naman kinilala si Christ? No bearing. Di ba? Biblical speaking. Di ba? Ang kinikilala lang talagang Abraham's descendants, yung babae at lalaki na naglagak ng tiwala sa ating Panginoon Jesucristo. Yun ang tunay na Abraham's descendants at tagapagmana ng pangako. Amen. Amen? Kaya, Griego ka man, Jew ka man, you are belong to Abraham's descendants and heirs according to the promise. Amen. Okay, Jew ka, pero hindi mo naman kinilala si Kristo. Hindi ka ayon sa Bible, hindi ka kabilang sa Abraham's descendants at lalong hindi ka kabilang sa pangako. Di ba? So, kaya mapalad tayo, no? Na tayo mga mananampalataya. Okay, so, lapit na. In other words, yun nga, ang ating Panginoon Jesucristo, binayaran niya yung ating pong mga kasalanan at nirescue niya tayo sa ating pong mga kasalanan. Amen? So, Christ's payment for our debt is a key aspect of His role as kinsman redeemer. So, in Christ, sino na kay Kristo? Amen. Na kay Christ ba kayo? Amen. So, lahat na kay Kristo, tandaan po natin ito. He paid our debt with ultimate price. Amen. Binayaran niya ang iyong kasalanan. No? Anong pinabayad niya? Hindi ginto. Amen. Hindi pilak. Dugo. Ang ipinangbayad, dugo. The precious blood of our Lord Jesus Christ, ang ipinambayad niya. Dahil precious ang tao sa kanyang harapan. Amen. Amen? So, in Christ, He paid our debt with ultimate price. So, in Christ, we are declared righteous before God. Amen. Romans 3:24. Basa. Roma 3:24. 3:4. Ito po ang sinasabi. Palibasa ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Yeah, you are declared righteous before God, no? Kasi imputed righteousness, ano? In Christ, we are forgiven to our sin. Sa Ephesians 1:7 na binasa natin kanina, in Christ, we are given a new inheritance. Amen? So, ganap, no? Talagang labis-labis ang biyaya Amen. natin, no? Kaya dapat po natin talagang mahalin, pasalamatan, no? Kilalanin, i-recognize ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. He is our kinsman redeemer. Without the Lord Jesus Christ, wala. Ano tayo? Alipin tayo. No? Zero tayo. We cannot, hindi natin kayang tubusin. We cannot redeem our own sin. Only the Lord Jesus Christ. Kaya, napakabuti ng Panginoon. Amen. Napakadakila ng kanyang pagmamahal. Amen? Whether you are a Jew or a Greek, no? Ano ka man, pulubi ka man, mayaman ka man, babae ka man, lalaki ka man, lahat tayo meron pong tinatawag na pagkakataon. Hindi pa Amen? usapan yung Kaya, walang dahilan para hindi natin siya pasalamatan. tangi ay ano daw dito. Yung babae at lalaki. Ang Lahat ano yun na- may pag-asa. May hope. No? Merong pagkakataon. Basta sampalatayanan natin, tanggapin natin, kilalanin natin ang kanyang nagawa doon sa krus ng Kalbaryo at mag-rely tayo sa kanya. Amen. No? Paglingkuran natin siya ng buong puso sa ating pong mga buhay. Amen. Amen? So, let us pray. Papray daw po. Tayo po manalangin. Sabay-sabay Bishop, na po papray tayo. daw po yung asawa ni Berna. Si Ochi. Asawa niya. Kasi lalaboratory daw po. Dahil tawag daw yung baga. Tsaka yung may diabetes din daw.
Kailangan Sige, sama natin sa prayer. Pag-pray po natin yung atin pong Opo. gawain po bukas, planning. Ano po? Sama natin sa panalangin. At panalangin po natin, of course, ang taon na ito na 2026. Ano po? Pag-pray natin ang mga elders, ang mga leaders ng iglesia, nawa maging masisipag na maglingkod sa Panginoon. Amen. At sino man may sakit at karamdaman, yun nga, sama natin sa prayer. Amen. Yan. Sama raw natin sa prayer, Sister Sally. Meron po siyang nararamdaman din sa kanyang physical na katawan. Sama niyo rin yung transaction din Si Noemi rin, ano? Ano pangalan ng asawa niya, ano? OG. Augusto Oji. Raul. Gusto raw. Ogi. OG na lang Ogi. po. Brother OG Ogi. Flores. Sama natin sa prayer na makakilala rin kay Lord, no? Mga po. At magsuko ng kanyang buhay sa Panginoon. So, ano pa pong pag-pray natin? Ano kayo mga prayer request pa? Si Junjun po, pag-pray niyo po na gumaling sa si Mrs. Ayun. Galing na ako. Umaos na. Sambo na yan, Bishop. Ang tagal na nga. Kasi panahon natin Dalawa ngayon. na. Ako nga, muntik-muntik na. Kaya sabi ko, Lord, ang puhunan ko lang boses. Sa labat niya Ayan. agad. Gagamit yung boses. Ang galing na ikaw. Magano palagi yung hot water? Lagi na ano ko, hot water lang. Pag nagigising ako ng madaling araw, kahit ano, nag-ano ko ng hot water palagi. Virus kasi. Ang lakas makatulong niya. Bigyan mo ng Namumong virus pa lang. Nung ano nga, inaatake na ako ng sakit dito sa naramdaman ko, nasa Taiwan kami. Hot water lang ang inaano ko. Didigay na ako ng didigay noon. So, ganyan malaking malakas makatulong. Okay? So, sama niyo ako sa prayer, yung strength ko, Amen. kalakasan ko, kailangan ko rin ng prayer. Kailangan ko ng nawa, tayo pong lahat ng mga mananampalataya, yung ating tinitingnan ngayon sa 2026, dapat maglingkod tayo sa Panginoon ng level up. Level up po na paglilingkod kay Lord. Hindi po yung mabanjing-banjing na paglilingkod kay Lord. Di ba? Kailangan talagang lubos ang suko ng buhay. No? Kailangan maano natin sila. Halap. Di ba sabi ng Bible, Pagtagumpayan. 1 Corinthians 15:58, finally, brethren, be steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord. Yun yung sabi roon. Hindi sinasabing maghinahinay ka sa gawain ng Panginoon. Magbawas ka. Hindi sinabi nun, magbawas ka ng ginagawa mo para kay Lord eh. Always about. Ang sabi roon always abounding in the work of the Lord. Magpakasipag ka, sabi po ng Bible. Dapat dagdagan mo pa. Dagdagan mo, hindi nag-aawas, nagbabawas. Di ba? Subukan mong ganon. Magsama. Hilingin natin kay Lord, Lord, palakasin mo lang po ako. Amen. Gagawin ko po ang talagang yung buhay ko, paglilingkod ko sa iyo. Palalakasin ka ng Panginoon. Amen. Ganyan po. Makipag-covenant lang tayo kay Lord. Kaya ako, kahit anong sakit ko, kahit anong nararamdaman ko sa katawan, Sige lang. hindi ako nagpapatinag. Hindi ako gagawin ko yung pinapagawa ng ating Panginoon Diyos. At dahil naman doon, sustain niya yung lakas ko. Sabi nga kasi ni Lord ang mag-ingat ng kanyang buhay ay mawawalan nito. No. Pero ang mawalan ng kanyang Yun. buhay dahil sa akin ay magkakaroon. Magkakamit noon. Di ba? Kasi, tama yun. For what shall it profit a man if he gains the whole world but lost his own soul? Yun po. Okay, let's pray. Yes. Purihin ka, aming Diyos na dakila. Salamat po sa gabi pong ito. Salamat po sa aming pong talakayan. Salamat sa aklat ng Ruth na aming pong pinagbulay-bulayan. Nakita po namin, Panginoon, ang mga karakter sa katauhan ni Naomi, Panginoon, ni Ruth, ni Orpha, ni Malo, ni Kelio, ni Elimelech, Panginoon. Lord, nakita namin higit sa lahat ang naging papel po ni Boaz, Panginoon, sa kwento po na ito. At higit sa lahat, Panginoon, meron pong natatagong kwento ang aklat po na ito sa pamamagitan po ng aming pong mahal na Panginoong Hesukristo na siya ang aming po namang kinsman redeemer, Panginoon. Salamat po dahil kami po katulad po ni Ruth, wala po kami pag-asa, wala po kami patutunguhan aming po mga buhay.
Magulo ang aming buhay, makasalanan po kami. Iwalay po kami sa iyo, Panginoon. Kami po, Panginoon Diyos, ay bankrupt pagdating po sa spiritual na aspeto ng aming po mga buhay. But by the grace of the living God, salamat po aming Panginoong Jesucristo. Ikaw ay nag-take na inisyatibo, iniwan mo po ang pasamantalaang kalangitan, bumaba ng katawan tao, tinubos mo po kami sa aming po mga kasalanan at dahil diyan, nagkaroon po kami ng pribilehiyo para mapatawad aming po mga kasalanan, matubos sa aming po mga pagkakautang, Panginoon Diyos. Ma-restore ang relationship namin sa iyo, Panginoon. Salamat po. Hayaan mo po, Panginoon, na ang buhay na ito na pahiram mo po sa amin, ay amin pong may paglingkod sa iyo, Panginoon. No reservation, Lord. Ikaw ang prioridad namin, ikaw ang pangunahin sa buhay po namin, Panginoon. Pagkilala namin, Lord, na meron kang ginawang napakadakilang bagay sa amin po mga buhay. Hayaan mo po, Panginoon, maging ang mga kapatiran po namin, aabutin po ng aral po na ito. Kami pong lahat ay magkaroon po ng kaisipan, Panginoon, na mapaglingkuran ka namin sa mga nalalabing buhay po namin. Maikli lamang po ang buhay namin dito sa mundo po na ito. Kaya hayaan mo po na ang pahiram mong buhay na ito ay matuwa ka sa amin, Panginoon. Ma-please ka, Panginoon, sa buhay na ito. Maluwalhati ka sa pahiram mong buhay na ito sa bawat sapu sa amin. Hayaan mo po, Panginoon, na kami po ay maging masigasig na naglilingkod sa iyo. Masipag na naglilingkod sa iyo, Panginoon Diyos. Masaya na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po kami lahat. Sino man po may sakit at karamdaman, pagalingin mo po sila, Panginoon. Hayaan mo po, O Diyos, ang mapagpala mong kamay ang umabot, Panginoon, kay OG, Panginoon, Yes, Lord. kay Sister Sally, Amen, Lord. Panginoon Diyos, kay Junjun, Amen, Lord, ikaw po ang aming dakilang manggagamot, kay Noemi, kay Sister Baby Cambia, Amen. Panginoon Diyos, sa mga kapatid po namin na nakakaranas po ng panghihinaan ng kanila pong mga katawan, ganun si Pastor Pel, maging ang iyong abal lingkod, we pray for strength, O God, Lord coming God. from you. Wala po kami Amen. ibang sasandalan. Ikaw ang lakas namin, Panginoon. Hayaan mo po na maging malakas din po kami, aming mga katawan na naglilingkod sa iyo, masaya naglilingkod sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po kami lahat, Panginoon. Sino man po, O Diyos, na may mga problema rito, ikaw po ang siyang tumugon. Ikaw po mag-provide ng aming pong mga pangangailangan. Ikaw mag-provide ng mga financial problem namin, Lord God. Lord. Hayaan mo po na ibuhos mo po masaganang pagpapala sa buhay po namin. Ikaw, O Diyos, ang siyang gumabay. Maging sa amin pong gagawing planning, Panginoon. Sa lugar po ng Tagaytay, samahan mo po kami lahat. Maging matagumpay po, Panginoon, ang aming pong gagawing plano na ito. At hayaan mo po na magkaroon po kami ng iisang panuntunan sa buhay na ma-establish amin po relationship sa isa't isa, Yes, Lord. na kami po ay makapaglingkod sa iyo sa taon na ito na 2026, Panginoon, na may kasiyahan, na may kagalakan, Panginoon. Ilatag mo po sa amin ang dapat po namin gawin sa taon na ito na 2026. Gabayan mo po kami lahat. Ang amin po, ang mga officers ng iglesia, Panginoon, lalapit ko po sila sa iyong harapan. Ang mga deacons, ang mga heads, Panginoon, Yes, ng Lord. bawat department, mga miyembro ng Iglesia ng Agape, Panginoon Diyos. Lord, patnubayan mo po kami. Ikaw, O Diyos, ang siyang mangusap at kumilos sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Salamat po sa iyo pong kabutihan. At patuloy nga po na inaangkin po namin ang tagumpay ng amin pong gagawin na ito. Buklurin mo po kami ng pag-ibig sa isa't isa. Yes, Sino man pong nasaktan ng damdamin ng mga kapatid namin, ikaw po ang siyang mag-restore nito, ikaw po magpatawad, Yes, Lord God. Amen. ikaw po maghilom ng mga sugatang puso, Panginoon. Amen, Lord. Hayaan mo po na isang layunin po namin, pagpapatunay na mahal ka po namin, mamahalin din po namin aming pong kapwa. Mamahalin din po namin aming pong mga kapatid sa pananampalataya. Iisa po ang aming pong isusulong. Ang ikaw ay aming pong mapapurihan. Salamat po na marami. Gabayan mo po kami sa buong magdamag pong ito. Yes, Lord. At ang aming bayan, Panginoon, ingatan mo po. At ikaw, O Diyos, patuloy po namin nilalapitan sa pamagitan po ng pamumuno ng aming pong Presidente. Lakipan mo po ng karunungan ng kanyang pong pamumuno. Magkaroon po, Panginoon Diyos, ng reconciliation sa pagitan nila ng aming pong Vice Presidente. At ganoon din, Lord, sino man po mga gumagawa ng mga korupsyon, nakagawa ng korupsyon, Panginoon. Salamat po, O Diyos, dahil ikaw po ang naghayag nito.
Ikaw naglantad, Panginoon, ng mga tao na umaapi sa aming pong bayan, Panginoon, na siyang kinukuha ang kabangyaman ng aming pong bansa. Lord, patuloy nga po na hipuin mo rin po sila. We pray, Lord, na sila po ay magkaroon ng conviction. Mag-repent sila, Panginoon. Kilala mo po sila. Kilala mo po at alam mo po ang kanila pong mga pinagagawa sa aming pong bansa. Alam mo po ang pamamaraan ng kanila pong pamumuno. Kaya naman, Lord, ang aking panalangin, ang aming panalangin, alang-alang sa kanila, kaawaan mo po sila, O Diyos, at sila po ay manumbalik sa iyo. Magsisi talikuran nila ang kanila pong mga kasalanan. Salamat po. Upang sa ganon, makaapekto ito ng malaki sa aming pong bansa. Tunay po na napakayaman ng bansang Pilipinas. Sagana sa resources, Panginoon. Sagana, Panginoon, sa lahat ng mga pangangailangan. Ang problema, Panginoon Diyos, ay ang mga namumuno sa aming pong bansa. Laganap ang korupsyon. Laganap, Panginoon Diyos, ang pagiging makasarili ng mga namiminuno sa aming pong bansa. Kaya nga po, Panginoon Diyos, hayaan mo po ang iyong pong banal na presensya ang dumalaw sa kanila. Sa bawat sangay na aming pong gobyerno, Panginoon, mula sa Malacanang, sa Ombudsman, sa mga kapulisan, Panginoon, sa mga kasundaluhan, Panginoon Diyos, sa Korte Suprema, Lord, sa iyo po namin lahat ito ipinagkakatiwala, sa mga paaralan, Panginoon, sa mga politician, higit sa lahat, Panginoon Diyos. Ikaw ang siyang maglagay ng tinatawag na karanasan to revive our land, O God. Dahil ikaw lamang ang kailangan namin, O Diyos. Hayaan mo po na ang bansang ito ay makaahon sa kahirapan. Hayaan mo po ang bansang ito, Panginoon Diyos, ay pumaimbulog, Panginoon, na titingalain ng mga bansa sa aming pong kapaligiran. Napakadali nito kung maglalagay ka po ng mga tao na mga may takot sa iyo, Panginoon. Salamat po. Idinadalangin din po namin sa iyo ang kinatatakutan, Panginoon, the big one. Lord, sa iyo po kami lahat lumalapit. Wala po kaming ibang maaasahan. At ikaw, O Diyos, ang aming pong nilalapitan na alam namin na may control na lahat ng bagay. Maging ang nature ay control mo, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo po kami patuloy na dumudulog. Ingatan mo po kami lahat. At nakita po namin, dahil magtatag-init, laganap din po, Panginoon Diyos, ang mga sunog. Nakita po namin kung paano po tupok na tupok ang isang supermarket sa Fairview, Panginoon, ang Landers of God. Hallelujah. Maging dito sa Bagong Silang, sa Phase 2, meron din pong sunog na naganap kanina. Panginoon, tulungan mo po kami na maging maingat para sa amin po mga kabuhayan na ito na pinagkatiwala mo po sa bawat sa po sa amin. Hayaan mo po na ingatan mo rin po ang mga ipinagkatiwala mo po mga tinatangkilik na nasa amin, Panginoon. Higit sa lahat ang buhay namin, Panginoon. Ikaw po ang magpala sa mga kapatiran po namin na mayroong mga business, na may mga negosyo. Patuloy mo pong palaguin ito, Panginoon. At kaakibat po ng paglago ng kanila pong mga negosyo, hindi po nila makakalimutan na maglilingkod sa iyo, Panginoon. At hindi rin nila kalalimutan na magiging instrumento sila, O Diyos, para punan ang mga pangangailangan ng Iglesia, Panginoon. Salamat po ng maraming. We declare blessings upon blessings, Panginoon, sa bawat isa. Ikaw ang aming pong inaasahan. Ikaw ang aming pag-asa. At sa iyo lahat kami sasandal at magtitiwala. Salamat po na maraming. Pinupuri ka namin at ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papurit, pagsambat, kaluwalhatian. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. God bless po. Amen. So, kasama na kayo dyan. O yun po mga nasa online, mga Agape family, please confirm ngayong gabi kung kayo po ay makakasama dahil mamimiss namin kayo. Gusto namin maka-fellowship po kayo, makasama doon sa lugar po ng Tagaytay. So, hopefully makapag-decide po kayo na kayo po ay sasama. And I declare na kagalingan po ang inyong mararanasan sa inyong buhay. Amen. So, glory to God. Mag-chat lang po kayo mamaya. Solideo Gloria.